Welcome back. At maraming nang hinayang dahil natalo agad sa first round pa lang si Alex sa mixed doubles together with Felix. Ang susunod niyang laban ay bukas. Exhibition game. Ang makakalaban niya ay si Iba Jovic. Ito po ay parang charity game. Yung makakalap po na kikitain ng game kasi bali-balita na sold out na yata yung ticket. So yung kikitain ng game mapupunta po sa charity. Okay? Nagbaba na rin ang US Open ng seeding, top 32 seed, at si Alex ay lumabas na pang number 17 seed. Dahil hindi pa rin maglalaro si Mboko, rank number 18 siya. Usually kapag naglaro lahat yan ay seed number 18 siya. Dahil wala nga si Mboko, na-adjust siya, naging seed 17. At kung meron pang hahabol na magwi-withdraw, pero palagay ko wala na dahil ibinaba na yung seeding, number 17 seed po si Alex Ayala dito po sa 2026 US Open. Ngayon, panaliwanag ko na ito kung paano randomly ginagawa ang draw sa mga Grand Slam. At nakaraan kasi verbal lang. So ngayon medyo magpapakita tayo ng ilang mga images kung paano ginagawa itong draw. Okay? Usually sa Grand Slam binubuo ng 128 players. Okay? At hahatiin po iyan sa 4 na quarter. Sa isang quarter ay 32, 4 na 32, that is 128. Ang uunahing ipuposisyon dito ay yung top 32 seed. Usually, yung number 1, si Sabalenka, nilalagay po siya sa first quarter doon sa pinakataas. Palagi po yan, number 1. Nasa taas yan. At yung number 2, nilalagay naman siya sa kabilang bracket. Usually sa number 4 bracket at doon siya nilalagay sa baba. Ang number 2 ngayon ay si Rybakina. Ayan, nasa baba siya, pang number 28. Samantalang si Sabalenka ay sa number 1. Ngayon, yung 3 and 4, rank 3 and 4, ang nandito sa example ko, ang number 3 nakaraan ay si Swiatek at number 4 si Pegula. Yung 3 and 4 naman ay randomly bubunutin po yan. Ang pagbunot po, kung minsan random computer, nakaraan po sa Wimbledon, ang pagbunot po ay ginawa mano-mano. Mano-mano pong binunot yung 3 and 4 hanggang sa lahat ng randomly pick. Mano-mano yung ginawang pagbunot. Ito example lang 1 and 2, yung 1 nilagay sa 1, yung number 2 naman nilagay sa 128. At itong 1 and 2, kung sakaling may panalo nila lahat ng matches, magkikita lang sila sa final. Kaya pinaghiwalay po sila. At yung 3 and 4 naman, seed 3 and 4, bubunutin po yan randomly, sinabi ko kanina, sa computer o kaya mano-mano. At dito sa second quarter, ayan, nailagay si J. Pegula, seed number 4. At sa third quarter naman, nailagay naman dito nabunot si Swiatek, seed number 3. So yung 1 to 4, yung number 1 sa quarter 1 o top quarter, ang number 4 naman, seed number 4, nasa second quarter, seed 3 nasa third quarter, ang yung seed 2 nasa fourth quarter. So hiwa-hiwalay talaga sila, no?
At yung 5 to 8 naman, 5 to 8 seed, dito po sa isang quarter, mayroong 32. Bubunutin din po yan randomly. Paghihiwalayin din po yung apat na yan, yung 5 to 8 sa apat na quarter. At ang nabunot nga dito sa example ay yung number 5, si Adriba. Sa second quarter naman, si Adriba nilagay sa 32. Si Pigula pala, no, yung number 4 nilagay sa 33. Si Swantek sa 96 naman siya nilagay. Okay? Ngayon, ang nabunot naman dito sa quarter naman ni Sabalenka ay yung number 5 at nilagay naman siya sa dulo sa first quarter. At dito naman, ang nabunot naman sa second quarter ay si Go, which is nakaraan seeded number 7. Nilagay naman siya sa dulo ni Pigula. Dito naman sa third quarter, si Isbitolina, dating seed 8, nilagay naman siya sa dulo ni Swantek. At yung number 6 na nabunot dito sa fourth quarter, si Anisimova, ayan, magkabila po sila ni Rybakina. So, kalat na kalat po yung 1 to 8 seed. Okay? At yung 9 hanggang 32 naman, randomly bubunutin po din po yun. At ayan, dito po sa isang quarter, mayroong 32, hahatiin naman yan sa 4. So, 4 na tagwa 8. That's 32. At dito naman sa first quarter, sa Balenka, ang nabunot naman dito sa 1 to 8, ayan si Raducanu, which is seed number 30. And so forth, and so on and so forth. At dahil number 17, si Alex, dito po sa fourth quarter, ito po example lang, nandito po yung 17, rank 17 na nasa 105. Ayan po yung example lang dahil 17 kasi si Alex. At yung rank o unseeded number 33 hanggang 28, randomly bubunutin din po yan. So wala po talagang dayaan dito. At medyo malas ka lang kapag natapat ka kay Sabalenka sa seed number 1. Ayun, swertihan din po sa pagbunot. Dito po sa first quarter at second quarter, maiiwasan magkalaban agad yung top 32 seed. Kaya pinosisyon sila dyan. At sabi ko nga, yung seed number 33 hanggang 108, randomly pipiliin po yun, bubunutin po yun. At yung makakalaban ng top 32 ay sigurado sa first round mga unseeded. Pero dun sa mga unseeded na yan, mayroon pong mga dangerous, mga magagaling, no? Kagaya dito po kay rank number 45 si Samsonova, rank number 56 si Pliskova. Yan, matindi rin po ito. Si Balintova number 57, si Tager. At yung tropa ni Alex Ayala, si Sonmes, magaling din po yan. Yan yung mga nasa unseeded na kumbaga matitindi po rin ang laro niyan. Ngayon, sabi ko nga, yung top seed, yung seed number 33 hanggang 128, randomly na bubunutin din yan. So, usually, yung kapwa unseeded, naglalaban din yan sa first round. Magkakalaban din sila sa first round at sa second round. Kaya, yung top 32,
Sa third round po talaga magsasalpukan yan. Gaya po nung Wimbledon, nung round 3 ni Alex Ayala, ang nakasagupa na niya ay si Swiatek na rank number 3. Pero tinalo naman niya. Kaya itong si Swiatek naging number 8 eh. Number 8 na lang siya ngayon dahil siya yung defending champion nakaraang Wimbledon. Nag-accumulate siya ng 2,000 points doon noong 2025. Dahil natalo siya ni Alex, nabawasan siya ng almost 2,000 points. Kasi hindi niya na-defend yung kanyang corona, yung kanyang championship. Nag-accumulate naman siya ng points dahil umabot siya ng third round. Pero kaunti lang yon. Kumbaga, kulang-kulang 2,000 points ang nabawas kay Swiatek. Kaya napunta siya ngayon. Buti nga nanalo siya saan ba 'yon? Canada, no? Yung nakaraang tournament. Buti nanalo siya. Nag-accumulate uli siya ng 1,000 points. Kaya itong si Swiatek gustong-gustong makabawi yan kay Alex. Dahil 2 beses nang tinalo yan ni Alex. So, ito ngayon ang inaabangan, itong si Alex bilang seed number 17, kung saan quarter siya mapupunta. Kung sa quarter ba ni Sabalenka, sa quarter ni Rybakina, o sa quarter ni Gok. Number 4 naman si Pegula, sa quarter ni Pegula. Usually, third round. So, doon malalaman kung sa third round, baka magkaharap sila ni Sabalenka agad, or ni Rybakina. Kagaya nga nung nakaraan, seed number 29 naman si Alex na. So, siguro, meron ako naitulong at naibahagi sa inyo. Yan lamang po sa ngayon. See you next time.